Chapter 152, Got Me Wet. Habang naglalakad sa masiglang plaza ng Tower City, masayang ipinapakita ni Shirika ang ilan sa mga paborito niyang lugar. Kapag naghahanap ka ng masarap na makakainan, ito ang mare-recommend ko. Sakto ang serving nila, at sobrang sarap pa ng pagkain. Punong-puno ng excitement, hinailan niya si Mickey papunta sa isa pang tindahan. At yung shop na yun, ang dami nilang binebentang cute na damit. Paborito talaga yan ng mga girls. Patuloy silang naglakad sa mataong palengke habang walang sawang ipinapasil ni Shirika ang bawat sulok ng lungsod. At doon naman, habang naglalakad sa mataong plaza ng Tower City, napatingin si Mickey sa paligid at napansin ang kakaibang sitwasyon ng lungsod. Ang dami palang tao rito, pero parang konti lang ang mga tindahan. Tumango si Shirika. Oo, napaisip si Mickey bago muling nagtanong. Sabi mo kanina, kulang ang mga taong marunong magpatakbo ng tindahan. Kaya ba ganito? Biglang ngumiti ng buong sigla si Shirika, halatang proud sa susunod niyang ipapakita. Yep, pero may isang napaka-amazing na pasilidad dito sa Tower City. Bahagyang ikaniling ni Mickey ang ulo. Amazing na pasilidad? Itinuro ni Shirika ang isang malaking gusali sa kabilang bahagi ng plaza kung saan makikitang maraming bata ang nagtitipon. Doon, ang school. Masayang ipinaliwanag ni Shirika kung ano ang ginagawa roon. Ang mga fairy maids ang nagtuturo sa mga bata ng pagbabasa, pagsusulat, math, physical education, kultura, at marami pang iba. Habang nakatanaw si Shirika sa schoolyard, bahagyang naging malungkot ang kanyang ngiti. Pwede rin sana akong pumasok sa school dahil kaedad ko lang din sila, pero marunong na kasi akong magbasa, magsulat, mag-compute, at sapat na ang alam ko para magtrabaho sa tindahan. Sandali siyang tumigil bago nagpatuloy. Kaya sinabi nilang wala na ring saysay na pumasok pa ako sa school, at sa halip, ako na lang ang pinamahala sa shop. Maya-maya'y muli siyang ngumiti at lumingon kay Mickey. Medyo naiinggit ako noon kapag nakikita kong pumapasok sa school ang mga kaedad ko. Pero ngayon, masaya na ako, kasi makakasama kitang magtrabaho sa shop, Mickey. Biglang napahawak si Mickey sa magkabilang pisngi, tila hindi kinaya ang sobrang pagkakyut ni Shirika. Grabe, sobrang saya ko. Parang nagme-melt na ang puso ko. Napakurap si Shirika at bahagyang ikaniling ang ulo. Nagme-melt? Napahalakhak si Mickey at mabilis na kumaway sa harap niya. Ay, mali. Parang nagpa-flutter ang puso ko. Nagkunwaring walang nangyari si Mickey at mabilis na ibinalik ang usapan. So, saan naman tayo susunod? Habang naglalakad sila, bigla siyang napatigil at napatingin sa gitna ng plaza. May isang babae roong nakatayo habang masiglang nagsasalita sa harap ng mga tao. Shirika, anong meron doon? Sa gitna ng plaza, ibinuka ng babae ang kanyang mga braso at buong siglang nangaral sa mga dumaraan. Great Towerism. Halina't sumali sa Great Towerism. Patuloy niyang hinihikayat ang mga tao sa paligid. Sabay-sabay nating ipagpasalamat ang Witch of the Great Tower, ang mga fairy maids, at si Saint Mia. Napakunot ang noo ni Mickey, halatang litong-lito sa narinig niya. Shirika, ano ba ang Great Towerism? Ngayon ko lang narinig yan. Napakamot sa ulo si Shirika at napangiti ng alanganin habang palihim na sinusulyapan ang paligid. Oo. Bigla niyang ibinaba ang kanyang boses at marahang hinayla si Mickey palayo sa mga tao. Hindi magandang pag-usapan yan dito. Habang naglalakad tayo, ipapaliwanag ko sa'yo. Bahagyang ikaniling ni Mickey ang ulo. Okay. Habang unti-unti silang lumalayo sa mataong plaza at papunta sa mas tahimik na bahagi ng lungsod, muling nagsalita si Shirika. Pumunta na lang tayo sa may outskirts. Tahimik na sumunod si Mickey. Habang magkatabing naglalakad ang dalawa, sinimula ni Shirika ang paliwanag. Sa madaling salita, ang Great Towerism ay isang relihiyon na sumasamba sa Witch of the Great Tower, sa mga fairy maids, at kay Saint Mia. Napahawak si Mickey sa kanyang baba habang pinag-iisipan ang narinig. Alam ko na kung sino ang witch at ang mga fairy maids, pero sino naman si Saint Mia? Napatingala si Shirika habang ikinukwento ang pinagmulan ng babaeng lubos na iginagalang ng mga tao. Si Mia ay isang batang babae na gumamit ng kanyang mahika para tumulong sa pagliligtas ng mga human hostages mula sa beast folk. Habang naglalakad sila, ipinagpatuloy ni Shirika ang kanyang paliwanag tungkol kay Saint Mia. Siyempre, napakalaki ng naitulong sa atin ng witch at ng mga fairy maids, pero si Mia rin ang nagligtas ng napakaraming tao. Bahagya siyang ngumiti bago nagpatuloy. Kaya itinuturing din siyang isang santo. Marami ang sumasamba sa kanya, katulad ng pagsamba nila sa witch at sa mga fairy maids. Tahimik na tumango si Mickey, unti-unting nauunawaan ang kultura ng Tower City. Wow!
Napakibit balikat si Shirika habang ipinapaliwanag ang pagkakaiba ng pananaw ng mga tao sa lungsod. Karamihan sa mga taong iniligtas niya mula sa Beast Folk ay mga believers. Pero kaming mga nandito na bago pa mangyari ang rescue, hindi namin masyadong gets ang Great Towerism. Kaya hindi rin ganoon karami sa amin ang sumasamba kay Saint Mia. Bahagyang ikaniling ni Mickey ang kanyang ulo, halatang hindi kumbinsido sa narinig. Naiintindihan ko kung bakit sinasamba ng mga tao ang witch at ang mga fairy maids. Pero parang ang weird naman na ituring ang isang human mage na kapantay nila at tawagin pa siyang isang santo. Itinaas ni Shirika ang kanyang hintuturo, saka nagbahagi ng isa pang mahalagang impormasyon tungkol sa Tower City. May mga taong humiling na sa mga fairy maids na pigilan ng pangangaral ng Great Towerism. Pero tumanggi sila. Sa halip, inanunsyo pa nila na sinusuportahan nila ang Great Towerism. Biglang napalawak ang mga mata ni Mickey nang ma-realize niya ang ibig sabihin nito. So, ibig sabihin, ito na ang official religion ng Tower City? Napabuntong hininga si Shirika at bahagyang napakibit balikat, halatang hindi rin siya sigurado sa sitwasyon. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Sinabi ng mga fairy maids na sinusuportahan nila ang Great Towerism pero hindi rin naman nila hinihikayat ang mga tao na sumali rito. Habang nagpapatuloy silang maglakad sa tahimik na daan, ipinagpatuloy niya ang paliwanag. Kaya hindi namin alam kung dapat ba kaming sumali o hindi. Sa ngayon, pinipili na lang muna naming huwag makialam. Napahawak si Mickey sa kanyang baba habang sinusuri ang kakaibang paninindigan ng mga fairy maids. So parang ina-approve nila ito pero hindi nila ipinipilit at hindi rin nila pinipigilan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Shirika nang makita ang tanawin sa unahan kung saan unti-unting napapalitan ng malalawak na damuhan ang mga gusali ng lungsod. Kita na natin ang outskirts. Pagdating nila sa malawak na lambak sa labas ng lungsod, bumungad sa kanila ang isang napakalaking logging site. Sa himpapawid, makikitang naglilipara ng mga higanteng dragon habang pasan-pasan ang buong mga puno, samantalang abala naman sa ibaba ang mga manggagawa at mga fairy maids. Wow, ang ganda ng tanawin. Napangiti si Shirika, naalala ang unang beses niyang makita ang lugar. Hindi ba? Ganyan din ang naging reaksyon ko nung una ko itong nakita. Sa ibaba, abalang-abala ang mga manggagawa sa pagsigaw ng mga utos at pag-aayos ng troso, habang kalmadong pinangangasiwaan ng mga fairy maids ang mga dragon na tila walang kahirap-hirap na nagdadala ng napakalalaking punong kahoy. Habang pinagmamasdan ng malawak na hangganan ng Tower City, nagbigay si Shirika ng isang mahalagang paalala. Ang mga dragon ang humaharang sa mga halimaw para hindi sila makapasok at umatake sa lungsod. Pero delikado pa rin dito, kaya mas mabuting huwag kang masyadong lumapit. Pagkatapos ay nagbigay pa siya ng praktikal na payo sakaling maligaw si Mickey. Kung sakaling maligaw ka at mapunta rito sa outskirts, tawagin mo lang ang isang fairy maid o dragon. Ituturo nila sa'yo kung paano makabalik sa lungsod. Muli siyang ngumiti ng may pagtiyak. Mukhang nakakatakot ang mga dragon pero hindi ka nila sasaktan. Nakakaintindi rin sila ng wika natin kaya huwag kang matakot na kausapin sila. Masiglang itinaas ni Mickey ang kanyang kamay bilang tanda ng pag-unawa. Sure. Gets ko na. Napangiti si Shirika habang tinatakpan ang kanyang mga mata upang masilip ang malawak na tanawin sa unahan. I wonder, gaano pa kaya kalaki ang magiging Tower City balang araw? Tahimik lamang si Mickey. Biglang kumitid ang kanyang mata habang lihim na nag-activate ang kanyang kakayahang magsuri sa mga nasa paligid. Level 500 ang mga fairy maids. At ang mga dragon, nasa level 500 hanggang mahigit level 1000. Bahagya siyang napangiti sa sarili. Kung si Daigo ang makakakita sa mga to, siguradong matutuwa yon at susugod agad para kalabanin sila. Habang lihim na inoobserbahan ni Mickey ang mga fairy maids, unti-unting nagbago ang kanyang ekspresyon. Kitang-kita sa kanyang mga mata ang matinding pagkahumaling. Sa totoo lang, mas interesado pa ako sa kanila. Kaysa sa pag-level up, patuloy niyang pinagmasdan ang bawat isa sa kanila na para bang hindi niya maialis ang tingin. Lahat sila, eksaktong-eksakto sa type ko. Mas maganda pa sila kaysa sa mga narinig kong kwento. Dahan-daang umangat ang sulok ng kanyang lobby, bumuo ng isang mapanganib ng ngiti habang tuluyan ng nilalamon ng kanyang baluktot na pag-iisip. Iniunat niya ang kanyang kamay sa ere, tila may kung anong madilim na balak na bumabalot sa kanyang isipan. Hindi na ako makapaghintay. Biglang ipinakita ang baluktot na pag-iisip ni Mickey. Habang nakatitig siya sa mga fairy maids, kitang-kita ang mapanganib na pagnanasa sa kanyang mga mata. Sa kanyang isipan, nagsimulang umikot ang mga nakakabahalang imahinasyon tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag naisakatuparan niya ang kanyang balak laban sa mga fairy maids. Sa kabilang bahagi ng field, biglang nanigas ang lahat ng fairy maids at maging ang mga dragon.
Para bang sabay-sabay nilang naramdaman ang isang kakaiba at napakadilim na presensyang bumabalot sa paligid. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa kanilang lahat. Dahan-dahan silang napalingon sa direksyon ni Mickey na para bang may mabangis na mandaragit na nagmamasid sa kanila. Samantala, isang mapanganib ng ngiti ang sumilay sa lobby ni Mickey habang kumikislap ang kanyang mga mata sa matinding pananabik. Sa simpleng pag-iisip ko pa lang, lalo akong nai-excite. Sa isang iglap, itinigil ng lahat ng fairy maids at dragon ang kanilang ginagawa at agad na pumasok sa battle formation, tila may napakalaking banta na bigla nilang naramdaman. Nabalot ng katahimikan ng buong paligid habang unti-unting lumawak ang distansyang iniwan ng mga armadong fairy maids sa pagitan nila at ng dalawang batang babae sa di kalayuan. Samantala, sabay na napakurap sina Shirika at Mickey, parehong litong-lito sa biglaang pagtaas ng alerto ng lahat. Pareho silang walang ideya kung bakit bigla na lamang naging sobrang tensyonado ang buong lugar. Napatingala si Shirika sa langit saka ngumiti na tila isinantabi na ang biglaang tensyon. Malapit na ring dumilim. Uwi na kaya tayo? Doon na lang tayo magdi-dinner. Masiglang itinaas ni Mickey ang kanyang kamay habang nakangiti. Ako na ang tutulong magluto. Magalang na yumuko ang dalawang babae sa direksyon ng mga fairy maids bago sila tuluyang tumalikod at nagsimulang maglakad pabalik ng Tower City. Habang papalayo sila, dahan-daang ibinaba ng mga fairy maids at ng mga dragon ang kanilang depensa. Gayunpaman, hindi pa rin mawala ang kaba sa kanilang mga mukha dahil sa misteryosong presensyang naramdaman nila kanina. Ang lamig na yun, imahinasyon ko lang ba? Nag-iisip sandali ang isa pang fairy maid. Samantala, naglabas ng mababang ungol ang isang dragon na para bang nananatili pa rin itong alerto. Pagbalik nila sa bahay, naghihintay na sa mesa ang iba't ibang bagong lutong pagkain. Kain na tayo. Gutom na ako. Habang hawak ang kanyang tinidor, napatingin si Shirika sa isang bahagyang sunog na piraso ng pagkain at napakamot na lang sa ulo. Medyo nasunog. Walang pag-aalinlangan na kumuha ng isang kagat si Mickey, saka agad na ngumiti. Pero masarap pa rin naman. Napakagat din si Shirika, at biglang lumiwanag ang kanyang mukha. Oo nga, ang weird. Hindi nagtagal, sabay na silang napatawa. Sa labas, maliwanag na sinisinaga ng full moon ang tahimik na Tower City, habang matayog na nakatayo ang Great Tower sa di kalayuan. Pagkatapos ng mahabang araw, nagkita ang dalawa sa harap ng tanika nilang mga kwarto bago magpahinga. Excited na akong makasama kang tumira at magtrabaho rito, Mickey. Ngumiti rin si Mickey at tumango. Same here. Masigla siyang kumaway bago pumasok sa kanyang silid. Good night. Bahagyang ngumiti si Shirika bilang tugon. Night. Mahimbing na nakahiga sa ilalim ng kumot si Shirika, may masayang ngiti sa kanyang mukha habang unti-unti siyang dinadala ng antok. Mukhang napakabait ni Mickey. Natutuwa talaga akong nakilala ko siya. Sa labas, tahimik na nakasabit ang maliwanag na buwan sa kalangitan habang balot ng katahimikan ng buong Tower City. Habang mahimbing na natutulog si Shirika, wala siyang kamalay-malay na may isang mahina ngunit nakakatakot na presensyang dahan-daang gumagalaw sa dilim ng gabi. Isang mahinahon ngunit mapang-utos na boses ang dahan-daang bumisag sa mahimbing na pagtulog ni Shirika. Shirika! Bahagyang gumalaw si Shirika, tila pilit na nagigising mula sa kanyang mahimbing na tulog. Nakatayo sa tabi ng kama, malamig ang ekspresyon ni Mickey habang nagbibigay ng isang maikli ngunit mariing utos. Bumangon ka, at umupo sa dulo ng kama. Dahan-daang namulat ang mga mata ni Shirika. Blanko ang kanyang tingin, tila wala sa sariling kumikilos habang sinusunod ang narinig. Biglang nabalot ang buong silid ng isang nakakabahalang kulay rosas na liwanag. Nakatayo si Mickey sa kanyang tunay na anyo, suot ang kanyang battle outfit habang isang napakalaking nilalang na tila insekto ang tahimik na nakatayo sa likuran niya. Tahimik na nakaupo si Shirika sa dulo ng kama. Blanko ang kanyang mga mata at tila wala na siyang sariling kamalayan, ganap na nasa ilalim ng impluwensya ni Mickey. Dahan-daang lumapit si Mickey at isang mapanganib na ngiti ang sumilay sa kanyang lobby habang pinagmamasdan ang walang kalabang si Shirika. Very good, Shirika.